lagot yung mga vlogger dito, mga boss, no? Yung mga vlogger na walang awa doon sa mga di umano na nabiktima po ng EJK, mga bossing. Eh grabe naman, nagsisitangisan na, nagsisiiyakan na po yung mga kapamilya ng biktima at eto nga ngayon ho, mga kababayan, ngayon pa lang nila nararamdaman na bumabalanse at pumapantay sa kanila ang pagkakataon. Eh, gagawan pa daw ng mga fake news. Ano? Sabi dito, Pilipinas Today, kabilang din sa mga pumunta sa NBI ay si Aling Sheila. Ayan, lagi kong naririnig yan doon sa mga ano. Lagi kong naririnig yan doon sa mga DDS. Boss Marco, i-topic mo naman si Aling Sheila. O si Aling Sheila, ganito. Ano ba? Bakit ba? Kabilang din sa mga pumunta sa NBI ay si Aling Sheila na binatikos online matapos kumalat ang isang larawan kung saan hawak niya ang larawan ng kanyang anak. Determinado umano silang magsampa ng kaso laban sa mga nagkalat ng maling balita. Naku, yung mga vlogger, lagot kayo dyan. Malamang sa alamang, ang kaso niyan, baka cyber libel din, kung di ako nagkakamali, o baka may maidagdag pa kayo. Ayan, no? Si Attorney Cristina Conti. Sino ba dito si Aling Sheila? Baka ito, no? Si ate, galit na, oh. Stand with drug war EJK families and their legal counsel. Oh. Pamilya ng EJK victim, kasi ho, mga kababayan, dahil po idol ng mga DDS, si dating Pangulong Duterte, ang ginagawa, kinukutya na po, pati itong mga humihingi ng katarungan. So, kinukutya na, niloloko nila, ginagawa nilang mga memes. Oh, biruin mo, hindi nyo na lang antayin kung ano talaga ang katotohanan. Oh, diba? Marinig nyo ang sasabihin ng dating Pangulong Duterte. Diba? At least kapag ka narinig ninyo yung depensa ng kampo ninyo, pag pumunta kayo dito sa ating channel, ay makakapagsalita na kayo. Masasabi ninyo, Mark, hindi totoo yung sinasabi mo kasi ang katotohanan, ito, ganito, ganyan. O dahil narinig nyo yung depensa. Eh kaya lang, no, sa hinaba-haba ng panahon na may issue nga sila dito, wala, hindi nila sinasagot. Di ba? Isama mo na yung kay Inday Sara, confidential funds. Kasi pamilya naman yan. O, pag pumupunta kayo dito, tinatopic natin, confidential funds, na nababanggit natin yung mga pangalan na Mary Grace Piatos, yung favorite ni Ma'am Aba na Jukes de Asim, 'di ba? Yummy Lies. Oh. Naku, pagka naririnig ni Ma'am Aba, yung Jukes de Asim, tuwan-tuwa yan, no? Tapos sasabihin ko pa, alam niyo yung Jukes de Asim, Jogang Maasim 'yon, no? Isa sa pangalan sa confidential funds. Tapos kapag sinabi ko, galing dito 'yon, 'di ba Ma'am Aba sa ilalim? Gaganon mo, oh. Oh. Naasim, no? Mapapaganon-ganon yung mukha mo. O, di ba? Wala silang mga ipinapaliwanag. So ngayon, pagkakataon nyo na, eto, nasa korte na, nasa harap na ng husgado, maririnig nyo na yung kanilang mga panig at depensa. O, may maisasagot kayo dito. Hindi yung paulit-ulit, Hoy Mark, ano ka? Fake news ka. Hoy Mark, ganito ka, ganyan ka. Wala eh. No? Hinahayaan nyo lang na ang isasagot sa inyo, pinupolitika lang kami niyan. O okay na sa inyo yun. Hindi dapat ganun. Diba? Hindi dapat ganun. Sabi dito, pamilya ng EJK victims tumungo sa NBI versus fake news peddlers. Nako, ang mga nakikita kong mga nagbablog ng mga ganito, no? At yung mga aling Sheila, mga DDS. Nagtungo ang mga pamilya ng extrajudicial killings, EJK, no, victims sa National Bureau of Investigation ngayong Biyernes, Abril 4, upang humingi ng tulong laban sa mga nagkalat umano ng maling impormasyon sa social media tungkol sa kanila. Si ano pa naman ho, mga kababayan, si Director Jimmy Santiago, ayaw na ayaw niyan doon sa mga nagpapakalat ng fake news. Diba? Tingnan nyo ho, si Maharlika.
Siya yung mismong pinupunto ni Director Jimmy Santiago na o yung nasa Amerika, dalawa ang warrant dito niyan, no? Titignan namin kung sakali kung paano siya mapapauwi ng Pilipinas. So, ganun daw ho. Kayo pa kaya ng mga vlogger na nagpapakalat ng fake news nito, Aling Sheila, may kalalagyan kayo niyan. 'Di ba? Tapos pagdating ho sa huli, iyakan. Sabi, may nagsasabi dito Bro, may kumakalat na fake news na isinugod daw si BBM sa ospital. Totoo ba? Hindi ko na yan Baka habang nagbablog tayo, yan yung sinasabi. Sabi ni magtago na kayo mga vloggers na nagpakalat na na-ospital si PBBM. Lagi naman ganyan yung mga yan, mga kababayan. Dati, sino na-ospital? Si General Torre. Nung pinatulan, nung kinasuhan, ayun, iyakan. Balat sibuyas daw. Huwag kasi kayong gagawa, nung mga pagbabalita na walang katotohanan, na mabubutasan kayo. Tapos na posibleng kasuhan kayo. Tapos kapag kinasuhan, iyakan na. Mababa lang ho kasi yung views ko kaya nagawa ko yun Huwag ganon, no? Tayo ho kahit mababa ho ang views natin, kahit mangilan-ngilan lang ho ang nanonood sa atin, mga kababayan, nakapokus lang tayo dito sa mga ibinabalita po, mga bossing, nung mga malalaking media, yung mga malalaking tagapagbalita po. Dahil sila, mga kababayan, dapat nire-respeto natin yan. Bilang isang vlogger na ang ating mga content, magbigay ng reaksyon sa mga ganito, mga bossing. Doon lang tayo sa tama. Doon lang tayo sa totoo. At wag tayo yung tipo bang parang sasabihin natin mas magaling pa tayo doon sa mga journalist. Wag ganon. Tayo po, mga kababayan, hindi natin kaya, no? Hindi tayo lahat, Mga vlogger, hindi natin kaya yung ginawa nila. Biruin mo, mga nag-aral yan ng napakatagal. Binuwis. So, inialay nila ang kanilang buhay sa pag-aaral, sa journalismo. Tapos sasabihin mo, mas magaling ako magbalita sa mga yan. Hanggang reaction lang tayo. Doon lang tayo, no? Marami ang views o konti ang views. Okay lang. At least ang ibinabalita o ang nire-reactionan mo hanggang doon lang sa katotohanan. Para hindi kayo aabot sa punto na makakasuhan kayo at hahagilapin kayo ng NBI. Yung iba ho kasi, mga nagmamagaling may balita ako, ganito, ganyan. Ayon sa aking puting pep up. Buti hindi ko natuloy. Puting ahas yung gusto ko sabihin doon, hindi kung ano yung iniisip nyo. No, ano sasabihin ko dapat doon? Comment nyo nga. Ayon sa puting ahas, ganito, ganyan. Si Licia Marcos, si BBM, nagjujugsan. Tapos daw, tatluhan sa kama. Di ba? Ayon sa puting ahas. Yun yung sinasabi doon lagi di ba? Mga kababayan. Nako, eto, biruin nyo. Biktima nga, di umano na nga sila, sila pa yung kawawa. Sila pa yung binabas, mga bossing. Sila pa yung mga nilalait nung mga yon. Sabi ni Rosalio Amahit, mga nag-aral sila. Kaya dapat alam natin ang respeto nila. Tayo, hanggang hanggang komento lang tayo. Ano maiko-komento, ano mai-reaction natin. Yung ganun lang. Anyway, sabi ni Ma'am Aba, pek to siya, no, di ba?